Hi guys! Gawa naman tayo ng pandikoko na hindi tinipid sa palaman. Sa measuring cup ay naglagay lang ako dyan ng 1 cup na warm milk. Evaporated milk nga pala yung ginamit ko. Next ko namang nilagay yung 2 tablespoon na sugar, 2 teaspoon na instant yeast. Then naglagay nga rin pala ako dyan ng 1 large egg. Minix ko nga lang, pagkatapos ay re-rest lang natin yan ng 5 minutes. Then sa isang mixing bowl ay mag-strain lang ako dyan ng 3 cups na all-purpose flour. Sasalain nga lang natin gamit nga itong strainer para nga walang buo-buo na masama. Need talaga natin siyang salain mga mare para nga maging smooth yung ating mixture. At ayan, after ko ang masala sa strainer ay lalagay ko naman na dyan yung 3 tablespoon na white sugar. Lagay na nga rin pala ako dyan ng half teaspoon na salt. Then ilalagay ko naman na dyan yung mixture na nirest natin kanina ng 5 minutes. Haluin nga lang nating mabuti hanggang sa mag-well combine nga silang lahat. At ayan, ginamitan ko na nga pala dyan ng kamay ko dahil nahirapan nga ako sa wire whisk. Nagsuot nga lang ako dyan ng plastic gloves para hindi dumikit. Lagay nga rin pala ako dyan ng cooking oil para nga mas madali kong mamasa. At ayan, masahin nga lang nating mabuti hanggang sa ma-achieve natin yung tamang consistency ng dough. At ayan, nilipat ko nga pala dito sa may chopping board para nga mamasa kong mabuti. Hindi pa pala kumpleto yung mga gamit ko sa pagbe-bake kaya dito muna ako sa chopping board magmamasa. Ilagay muna natin sa mixing bowl, tatakpan lang muna ng cling wrap at i-rest muna natin ng 1 hour. Para naman sa palaman ng pandikoko ay naglagay nga lang ako sa kawali ng 2 cups na coconut yung nakayod na. Then sunod ko namang nilagay yung half cup na sugar. At next naman yung 1/3 cup na butter. Pwede naman kayong gumamit ng margarine kung meron kayo dyan sa bahay nyo. Hinalo-halo ko nga lang hanggang sa mag-well combine yung mga ingredients. At nung ganito na nga yung kinalabasan ay pwede na nga yan kaya pinatay ko na nga dyan yung induction cooker. Binalikan ko naman yung dough at ayan, nag-double na nga yung size niya kaya naman pinunch ko nga lang ng kamay ko para matanggal yung hangin. Nasa ko nga lang bahagya pagkatapos ay hinati ko na ng 8 piraso. Ito na nga lang plato na maliit ang pinanghati ko. Tulad nga ng sabi ko ay hindi pa nga kumpleto ang mga gamit ko sa pagbe-bake. Kaya naman kung may mag-i-sponsor nga dyan ay tumatanggap ako, charot. Natapos ko na nga palang hulmain ng pabilog yung dough kaya naman maglalagay na nga ako dyan ng palaman. At ganyan nga lang palang gagawin natin para matakpan ngang mabuti at hindi lumabas yung palaman. Ganun nga lang ulit ang ginawa ko sa mga iba hanggang sa matapos. At ayan, after ko nga malagyan lahat ng palaman, i-rest ko nga lang yan ulit ng kalahating oras. Tinakpan ko nga lang yan ng tela at after nga ng kalahating oras ay ayan, pwede na. Sunod naman natin gagawin ay lalagyan nga natin ng margarine sa ibabaw bago natin i-bake. Pwede naman yung egg yolk ang ilagay nyo pero meron kasi akong margarine kaya yun na nga lang yung nilagay ko. At para naman sa signature ng pandikoko ay bubutasan nga lang natin ng tinidor sa ibabaw. At after nga nyan ay sunod naman nating i-bake sa ating mga oven ng 170 degrees Celsius 25 minutes. At ayan, very fast forward, pagkalipas nga ng 25 minutes ay naluto na nga rin sa wakas. Hinango ko na nga sa oven at papalamigin ko nga lang ng konti dahil napakainit. Tignan nyo naman, hindi nga pantay-pantay yung size niya, may malaki at may maliit. Hindi ko naman kasi sinukat dahil pangkain lang naman namin. Akala ko nga toasted yung ibabaw at matigas nga yung kakalabasan niya pero hindi naman pala. Napakabango nga ng bahay namin mga mare dahil sa amoy niya. At ayan, dito na nga tayo sa tikiman portion. Ay grabe mga mare, wala ngang halong eme, napakasarap naman talaga ng recipe ko. Hindi ko nga masyadong na perfect yung outcome niya pero wag kayo, hindi naman siya magpapatalo sa lasa. Kaya gawa na rin kayo kung gusto nyong matikman.